Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod, at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Namatay si Jesus. Alam natin na ito'y sa ikatlo ng hapon, matapos batahin ng ilang oras sa krus, na kung saan siya'y itinatwa, inalimura, pinagtingnan ng mga tao. Isa sa pinakaayaw ng tao na pag-usapan ay ang kamatayan. Nakakatakot kasi. Ngunit alam natin na para sa isang Kristiyano, si Kristo ang nagbigay ng buhay para sa atin. At sumunod siya sa Ama hanggang sa kamatayan. Kamatayan sa krus, sabi ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Namatay ba si Jesus? Oo, tunay siyang namatay. Hindi nahimatay, hindi nagpatay-patayan, hindi natutulog. Bagaman mukhang natutulog lamang, tulad ng sinasabi natin kung minsan kapag may burol. Siya ay tunay na namatay. Ngayon, sinasabi ng ating pananampalataya na si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao. Masasabi nating ang pagiging Diyos at pagiging tao ni Jesus ay taglay niya, kung kaya't ang pagiging Diyos ni Jesus at ang pagiging tao ni Jesus ay nagkaisang mga kalikasan sa iisang persona. Hanggang dito, sinabi natin na si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao. May dalawang kalikasan na nagkakaisa sa pagiging personang pang-Diyos ni Jesus. Bilang Diyos, ang anak ay galing sa Ama bago pa nagkapanahon. At nang magkatawang tao ang salita, nabuo ang katawan sa sinapupunan ni Maria, ina ni Jesus. Ang katawang itong pantao ni Jesus ay may kaluluwang pantao din, tulad ng sa lahat ng tao. Ngayon, ano ang kamatayan? Karaniwang sinasabi na ito ang paghihiwalay ng kaluluwa sa katawan. Ang kaluluwa ang pinagmumula ng buhay. Si Jesus bilang tao ay may tunay na katawang pantao at kaluluwang pantao. Nagkahiwalay ba ang katawan ni Jesus at ang kaluluwa ni Jesus nang mamatay siya sa krus noong unang Biyernes Santo sa iganap na ikatlo ng hapon? Oo. Kung kaya masasabi nating natupad ni Jesus ang batas ng kamatayan. Tunay siyang namatay. Ngunit masasabi ba nating si Jesus ay namatay bilang Diyos? Hindi. Sapagkat ang Diyos ay hindi kailanman mamamatay. Ang Diyos ay walang kamatayan. Ngunit ang katawan ni Jesus ay may hangganan at pumayag ang anak na iaalay ang kanyang buhay upang iligtas tayo. Nang dumating na ang kanyang oras, kusang inihabili ni Jesus ang kanyang espiritu sa Ama. Nagwakas ang buhay pag-iral ni Jesus bilang tao nang siya'y mamatay. Ngunit bagaman magkahiwalay ang kanyang katawan at ang kanyang kaluluwang pantao, bawat isa'y hindi nahiwalay sa salita. Ang ibig sabihin, ang katawan ni Jesus ay hindi humiwalay sa salita. At ang kaluluwa ni Jesus ay hindi rin humiwalay sa salita. Tunay na namatay si Jesus. At ito ang pinagninilayan, lalo na kapag tayo'y nagninilay sa harap ng krusipiho. Walang buhay ang katawan ni Jesus nang tusukin ng isang sundalo ang tagiliran ni Jesus at nang pag-aalisin ang mga pako sa mga kamay at paa ni Jesus at nang ang kanyang bangkay ay ilagay sa mga kamay ng nagdurusang inang si Maria. Ngunit hindi basta namatay si Jesus. Namatay siya dahil ganoon na lamang ang pagmamahal niya sa Ama, kung kaya't ang kanyang pagiging pagkamasunurin o pagtalima ay isinagad niya sa dulo kahit na mamatay siya.
Namatay si Jesus nang dahil din sa inggit ng ilang taong mga nais siyang alisin sa eksena kumbaga. Namatay si Jesus nang dahil sa pagmamahal niya sa atin. One blessed night gave us the greatest gift of our lives. We are the reason that He gave His life. We are the reason Jesus suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. Pakatandaan ninyo, hanggat hindi nauhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, mamumunga ito ng sagana. A man hung dying in the rain because of love, because of love, because of love. We are the reason that He gave His life.